So ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na universal pension hike, 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Hontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Itong topic natin na ito, na tungkol po sa mga senior citizen. O, Tatay Wilson, nasa radyo pala si Tatay Wilson eh. Gandang gabi po. Si Kuya Roden pa lang nasa YouTube. O, si Tatay Wilson, yan ang maganda. Lagi may radyo sa tabi. May kinalaman po ito, connected ito dun sa mamayang pag-uusapan nating topic. Nakasunod po nito. Pag-uusapan namin ni Dr. Carl Mendoza, yung may kinalaman po sa tiwala at sa care o alaga. Opo, meron ho siyang sinasabi na resulta doon sa kanyang latest na libro, sa kanyang pag-aaral na maski pa informed ka, binibigyan ka ng impormasyon o kahit basic services ng gobyerno, kahit basic services, bakit tayong mga Pilipino, partikular, ay nawawala ng tiwala sa gobyerno? Okay? Ang isa daw pong dahilan ay yung hindi maramdaman ng mamamayan yung pag-aalaga. Care. At ito ho ay very related dito sa pag-uusapan namin ni Dr. Mary Jean Loreche. Si Dr. Mary Jean po ay Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Kung meron mang vulnerable sector na kailangan ito po yung ating mga senior citizen. Dahil syempre, di ba, twilight years na kanilang buhay. Kausapin po natin. Dr. Jean, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapaunlak sa panayam po ngayong gabi. Hi, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po pag-anyaya sa akin. Opo, si Ricky Rosales po ito. Ma'am, Dr. Jean na lang po, no? Okay lang po ba, ma'am, na ganun? Oo. Yes po, Okay. Professor Ricky. That's very good as sa ating pag-uusap ngayon. Opo. Sige po. Ma'am, unahin natin. So, ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na universal pension hike, 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Hontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Base sa ating pinuntahan, no, we were part of the Senate hearing nitong Miyerkules lang. Opo. Mukha namang ang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Risa Hontiveros, ay talagang puspusan ang kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ang taga-DBM, ang Department of Budget and Management, upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. Yan. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026, mukhang sabi nila, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin, hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Una. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos who are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari, currently we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing almost 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCSC. Kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado, makikita naman natin na kung talagang paglalaanan siya ng pondo, pwede naman talaga. Yun. May computation po kayong sarili sa NCSC, ano ho?
Opo, kasi Prof, kailangan nating tingnan dahil ako, paniniwala ko, being a medical doctor, Opo. at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin, there has to be a proper balance between our capacity, our economy, Yes. vis-a-vis the needs of other sectors and not just the seniors. Right. Pero base sa aming computation at 1,000 pesos, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay, so yun ang inyong sinusulong. Kasi nga universal kumbaga wala tayong i-discriminate na sector no po ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve, all classes of people no na senior ang makakatanggap po ng 1,000 piso. That's correct, Professor Ricky. Kasi Opo. kung titingnan mo, although sa batas nagsasaad naman talaga na yung Lahat. pinakawalang-wala, sila yung mauunang bigyan. Oo, So tama. I would say that stems from that provision of the law. Kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na social indigency program, which is currently being handled by the DSWD. Opo. Subalit, there's a lot of questions about that. Una ay yung datos. How sure are we na talagang they deserve that amount? Pangalawa, ay marami tayong naka-waitlist. And Tama. then pangatlo ay parang ang kinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the social indigency program are those who are paying their taxes Right. when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang sinasabi na bakit hindi kami kasama dyan. I'll give you a classic example, Professor Ricky, kung Opo. nanaisin mo. Yung Opo. ating expanded centenarian cash gift, kung saan bagong batas na pinapatubad ng komisyon, yung 10,000 binibigay pag ikaw ay umabot ng 100. milestone age na 80, 80. 85, 90 at 95. Simula March 17 ng 2024. Makikita mo yung provision ng batas. Wala siyang kinikilingan. Yes. Hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka, o sakitin ka, or wala ikaw economic support. So, it really encompasses everyone, no? So, wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayans, no, may kaya man sila or wala, tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Yes. Not really the amount, but the thought na Yes. isinalin sila ng ating pamahalaan. Right. That's very right. Opo. Sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jean, na tama po, no? Ilinawin lang natin. So, humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 pesos. Bukod doon sa i-universalize, tama ma'am, no? I-correct lang po yung ganon na details. Bukod sa ma-universalize po ito, parang it's an addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, expanded senior citizens law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 ano po, Dr. Jean? No. Ang Okay. current na yung universal social pension refers to yung ngayon kasi na current na social indigency program Oo. na tinatanggap ng ating yung classified na apat, no, the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap. Oo. Is only 1,000 pesos. Right. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of 1,500. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving na 1,000 or bago itong bibigyan, it should be status quo at 1,000 pesos para Ayun. lahat muna mabigyan. Yeah. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, Ayun. yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy, at capacity ng budget natin. A 1,000 peso per month for everyone for the universal social pension should be realistic already. Ayun. Kasi dito po sa hawak ko din na, I don't know, if this release came from the office of Senator Ontiveros, doon nga sa hearing po, yung pinag-usapan yung Senate Bill 215, unfortunately, hindi ako nakasubaybay dito, linga para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend?
Yes, that's correct. Ayun. At saka, medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Oo. Subalit, yung amin kasing stand niyan is we approve, we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una, kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung 1,500 ang isinusulong, baka pwedeng by phasing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first, see how it goes, because we want it to be sustainable as well. Yes, and we want to know saan pupunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Ay, tama yun. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi pag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. I agree. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. Tama. So a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Opo. Of course, kasama ang BBM, kasama ang DSWD, kasama yung ating banking, no? Kasama syempre dapat ang National Commission of Senior Citizens being the lead agency for anything related to seniors. Yun. Tapos, Doc Jean, pakikwento nyo ho sa amin, kumbaga, ano ho ang inyong binabangkuhan, inaangklahan dito po sa pagsusulong ng ganito? Parang given kanina may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior, tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama. Para ano ho ang inyong inaangkoran dito po sa inyong sinusulong na ito, Doc Jean? Una sa lahat, sa current ngayon na binibigyan ng DSWD, base nga doon sa indigency na yan, meron silang more than 4 million recipients. If I'm not mistaken, that's around 4.6 to 4.8 million. Eh, ang ating status ngayon, ang ating base sa PSA, as of 2025, meron tayong 10,986,000 senior citizens who are 60 years old and above. So, kung yan ay ating yang i-compute at 1,000, yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.8 billion a year. So, that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, para ba siyang it's a cycle of sa economics, no? Pag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So, it reverts back to the economy. Kasi syempre, kung may pera kang pambili, magagamit mo yon, babalik din naman siya, di ba? Parang ikot lang yan siya eh. Opo. So, that's the purchasing power of whatever amount na ibinibigay sa kanila. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SSS pension will be, ano pa rin dito, parang eligible kung sakali? If it's a universal, Professor Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin eh. Kasi we're veering away from being so stringent in our criteria to the point na naku-question tayo. Kasi marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya, bakit siya tumatanggap? Bakit ako 5 taon na naghihintay na walang-wala? Bakit ako walang tinatanggap? So, it all goes back to being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So, I always believe that the data, the registration, the registry should be put in place. Agree din ho ako dyan, 100%. Lagi kong binabanggit kasi din, Doc Jean, ito parang sideline din kasi nabanggit ninyo yung, and I'm really glad na nabanggit po ninyo yung pag-aayos ng datos, and even nabanggit nyo kanina yung pag-aayos ng mechanisms like sino bang hahawak nito, ano bang proseso, ano bang papel ng LGU dito, yung mga ganon. Kasi nung umupo, kung natatandaan nyo, Doc Jean, si Senator Erwin Tulfo before as DSWD Secretary, yung
isa sa, ewan ko, hindi natuloy kasi tumanggap din ng maraming criticism even sa social work profession, DSWD itself, no? Kasi kulang daw sa tao. Yung ito ay mawala sa kamay po ng LGU. Kasi parang anong nangyayari, napupoliticize eh. Ano ho bang, sa NCSC, ano bang inyong kwan dyan? Ano bang inyong assessment po? Kasi tama kayo, kahit nung nabubuhay yung nanay ko, yun yung isang issue ng mga senior eh. Yung pamamahagi, yung antagal makubra, hirap na hirap yung mga indigent senior sa pagkubra sa munisipyo kasi wala nag-a-assist. Ano bang sitwasyon dyan, Doc Jean? Una sa lahat, Professor Ricky, ang may hawak kasi sa ngayon yan ay ang ating kapatid, no, sa DSWD. Opo. So I cannot speak for themselves. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!